Numbers 18. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak at ang sangbahayan ng iyong mga magulang na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng santuaryo, at ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng inyong pagkasaserdote. At ang iyong mga kapatid naman, ang lipi ni Levi, ang lipi ng iyong ama, ay palalapitan mo sa iyo upang sila'y lumakip sa iyo at mga siwa sa iyo, ngunit ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo, ay lalagay sa harap ng tabernikulo ng patuto. At kanilang iingatan ang iyong katungkulan, at ang katungkulan ng buong tolda, huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuaryo ni sa dambana, upang huwag silang mamatay, ni maging kayo. At sila'y lalakip sa iyo, at mag-iingat ng katungkulan sa tabernikulo ng kapisanan, sa buong paglilingkod sa tolda, at sinumang taga-ibang lupa ay huwag lalapit sa inyo. At inyong iingatan ang katungkulan ng santuaryo, at ang katungkulan ng dambana, upang huwag nang magkaroon pa ng kagalitan sa mga anak ni Israel. At ako, narito, aking pinili ang inyong mga kapatid na mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa inyo sila ay isang kaloob, na bigay sa Panginoon, upang gawin ang paglilingkod sa tabernikulo ng kapisanan. At iingatan mo at ng iyong mga anak na kasama mo at ang inyong pagkasaserdote sa bawat bagay ng dambana, at doon sa nasa loob ng tabing, at kayo'y maglilingkod, aking ibinibigay sa inyo ang pagkasaserdote na parang isang paglilingkod na kaloob, at ang taga-ibang lupa na lumapit ay papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Aaron, at ako'y, narito, aking ibinigay sa iyo ang katungkulan sa mga handog na itinaas sa aking, lahat ng mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, aking ibinigay sa iyo dahil sa pagpapahid, at sa iyong mga anak na marapat na bahagi ninyo, magpakailanman. Ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay, na hindi pinaraan sa apoy, bawat alay nila, bawat handog na harina nila, at bawat handog nila dahil sa kasalanan, at bawat handog nila dahil sa pagkakasala na kanilang ihahandog sa akin, ay magiging pinaka-banal sa iyo at sa iyong mga anak. Gaya ng mga kabanal-banalang bagay ay kakain ka ng mga iyan, bawat lalaki ay kakain niyaon magiging banal na bagay sa iyo. At ito ay iyo, ang handog na itinaas na kanilang kaloob, sa makatuwid bagay ang lahat ng mga handog na inalag ng mga anak ni Israel, aking ibinigay sa iyo, at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahaging magpakailanman, bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng pinakamainam sa langis, at lahat ng pinakamainam sa alak, at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon, ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga unang hinog na bunga ng lahat na nasa kanilang lupain, na kanilang dinadala sa Panginoon, ay magiging iyo, bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng mga bagay na natatalaga sa Israel ay magiging iyo. Lahat ng mga bagay na nagbubukas ng bahay bata, sa lahat ng laman na kanilang inihahandog sa Panginoon, sa mga tao at gayon din sa mga hayop, ay magiging iyo, gayon man ang panganay sa tao ay tunay na iyong tatubusin, at ang panganay sa maruruming hayop ay iyong tatubusin. At yaong mga matutubo sa kanila, mula sa 1 buwang gulang ay iyong tatubusin, ayon sa iyong pagkahalaga, ng 5 siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo, na 2 panggera. Ngunit ang panganay ng baka, o ang panganay ng tupa, o ang panganay ng kambing ay huwag mong tatubusin, mga banal, iyong iwiwaisak ang kanilang dugo sa ibabaw ng dambana, at iyong susunugan ang kanilang taba na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang laman nila ay magiging iyo, gaya ng dibdib na inalag at gaya ng kanang hita ay magiging iyo. Lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon, ay aking ibinigay sa iyo, at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, na marapat na bahaging magpakailanman, tipan ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo,
at sa iyong binhi na kasama mo. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila, ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. At sa mga anak ni Levi, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ika-10 bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At sa haharapin ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan, baka sila'y magtaglay ng kasalanan, at mamatay. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan, at kanilang tataglayan ang kanilang kasamaan, ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Sapagkat ang ika-10 bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana, kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita, at sasabihin mo sa kanila, pagkuhanin niyo sa mga anak ni Israel ng ika-10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, ang ika-10 bahagi ng ika-10 bahagi. At ang inyong handog na itinaas ay ibibilang sa inyo, na parang trigo ng giikan at ng kasaganaan ng pisaan ng ubas. Ganito rin kayo maghahandog ng handog na itinaas sa Panginoon sa inyong buong ika-10 bahagi, na inyong tinatanggap sa mga anak ni Israel, at ganito ibibigay ninyo ang handog na itinaas sa Panginoon kay Aaron na saserdote. Sa lahat ng inyong natanggap na kaloob ay inyong ihahandog ang bawat handog na itinaas sa Panginoon, ang lahat ng pinakamainam ni Yaon, sa makatuwid bagay ang banal na bahagi ni Yaon. Kaya't iyong sasabihin sa kanila, pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa handog, ay ibibilang nga sa mga Levita, na parang bunga ng giikan, at parang pakinabang sa pisaan ng ubas. At inyong kakanin saan man, ninyo at ng inyong mga kasangbahay, sapagkat kabayaran sa inyo, naganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito, pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa mga yaon, at huwag ninyong lalapastanganan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, upang huwag kayong mamatay.